Marsano TV, kasama ko si Kalingap Rob na poging-pogi. Grabe ang pogi pa nito sa personal. Yun lang. So, grabe ang pogi sa personal, Marsano TV. Salamat sa Diyos. Okay. Isang reactor na magaling din po. Ito kami ngayon Singapore. Ang ganda po dito, ang linis. Grabe. Kahit wala pa kaming tulog, wala pa pahinga. Hindi, totoo po. Na-excite kami. Iba po yung pagtanggap nila sa amin bilang mga Kalingap reactor sa mga sa community. Iba-iba po. Pogi. Lahat tayo, magkakaibigan para sa pagtulong, paglingap. Isa lang naman nating hangarin. Yun. Patulong. Salamat sa Diyos. Halin ko lang si... Eto, last one. Yan ang heartthrob ng kalingap. Shoutout, Yan. Marsano TV. Sobrang pogi sa personal. Grabe. Idol dito sa Singapore. Support nyo po. Promise, solid. Grabe. Mabait. Tinanong niya agad ako kung sino daw mas pogi sa kanila ni Ninong Chulay sa personal. Pagdating niya sa akin, pagdating niya dito, sino mas pogi sa kanila. Sige po, bye-bye. Sa Diyos. Welcome ko po lahat ng nagmamahal dito sa Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at syempre Kalingap Rob, at syempre guys, shoutout sa lahat ng mga Kalingap partners sa iba't ibang bahagi ng mundo, at syempre sa lahat ng mga kapwa OFW natin na laging talagang nakasupport dito sa Kalingap, no? At syempre, maraming salamat sa Diyos sa araw na to. At gagawa po tayo ng, I think may matutunan tayo dito. At actually, napanood ko na to. At ito ay regarding dun sa reaction video ni Kuya Bobby o Bobby TV 143, kung saan nireact niya din yung reaction video ko doon. And then, yun, napanood ni Ate Edna. So, positive yung output niya doon. Kaya nga lang, merong comment na nakikita niyo po ba itong nasa kanan natin, no? Nag-comment kasi doon, nag-comment po yan kay Kuya Bobby. Ang sabi niya rito, si Leticia Cariaga, bakit nga ba hindi sumasama doon sa kubo si Edna Vlogs? So, Edna Vlogs, so sabi niya, dapat kasama siya ng mga hipag niya at bayaw, bakit wala siya? So, sasagutin po natin yan, no? At magbibigay tayo ng reaction, no? Magbe-base tayo dito sa sasabihin ni Ate Edna. Remember guys, disclaimer lang po, nandito lang po tayo to react, no? Pero hindi para umatake o mandurog ng kapwa, no. Siguro kung meron po akong masasabi na sa tingin nyo ay mali, i-correct nyo po ako. Pero syempre, no, ako ay magbe-base lang po sa video ni Ate Edna. I think this is high time na, actually nagulat nga ako, sabi ko ba't pinatulan ni Ate Edna? Actually dapat nga talaga guys, hindi niya napatulan. Pero ang nakita ko dito kasi, no, dapat talaga patulan to ni Ate Edna. Kasi sometimes yung mga ganitong comment, kapag ginayaan mo yan, para yung posporo, maliit na apoy, lalaki. So para sa akin, syempre, medyo personal yung ganyang comment, no? So hindi mo alam kung ano ba yan, basher ni Ate Edna, sino ba yan? So, di ba? So tingnan natin guys sa magiging reaction ni Ate Edna dito. Syempre, bago lahat guys, isang paalala muna kay Kuya Bal Santos Matubang. Lahat po ng mga nagbibigay sa Kalingap landing pads, na mga reactor, ilagay nyo ito sa inyong mga ano po. Lahat kayo na nagbibigay po sa Kalingap landing pads, you have the right na gumawa po ng mga reaction videos kahit kanino mga Kalingap charity vlogger. You have the right. Tumutulong ka sa landing pads. Lahat po ng mga nagbibigay sa... Yun guys, simulan natin to. At salamat sa Diyos Kuya Bal sa pagtitiwala sa amin. At tuloy natin to guys. Nabasa ko lang po yung actually nanood po ako nung reaction ni Bobby TV doon po sa aking live. Ang ganda pala. Reaction ni Marsano na nireactionan ni Bobby TV. So, yun po. So, maganda yung nila doon, yung pag-uusap nila doon. Hello to Klitz Channel, Solid Team Amazona. Ayan. Kay Jerry reactors na wala na sa hulog. Tama po yan. Yung mga wala sa hulog na reactors, wag nyo na pong panoorin kung hindi nyo kayang i-absorb. Ano? Halimbawa, kahit hindi po reactors, kahit sa mga vloggers. Oo, tama naman si Ate Edna dun ha. Kahit sa mga, o kaya sa mga, sa
pelikula, sa mga nababasa ninyo. Kasi anything po na anything po na pumapasok sa ating mata, sa ating tenga, meron po yung effect sa atin. Kung hindi nyo kayang i-absorb, halimbawa, katulad na nga po yan, mga bad words, mga mura, kapag ikaw ay taong hindi para mura at makarinig ka nun, hindi mo kayang i-absorb yun, di ba? Pero yung mga tao na kayang i-absorb yun, okay lang, panoorin po ninyo. Kumbaga, makarinig siya nun, hindi siya affected. May marinig siyang masamang hindi siya affected, okay lang, manood kayo. Pero kung naapektuhan po kayo, halimbawa, nagko-cause sa inyo para magalit din kayo, magmura din kayo, iwasan po natin yung mga gano'n na mga panoorin. Okay. Alam niyo guys, si Ate Edna, makikita mo dito yung pagiging professional or profession niya as a teacher. So naalala ko yung teacher ko. Pero agree ako doon eh. So minsan kasi malaki yung effect nung napapanood natin, napapakinggan natin. Totoo yung sinasabi ni Ate Edna dito. So doon pa lang may natutunan na ako sa kanya rito. So may mga tao kasi talaga hindi nila matake yung mabibigat magsalita. Ako sanay ako eh. Kasi as a content creator or dito sa social media dapat sanay ka. Hindi pa talagang malambya ka. Kaya iba, 'di ba? Hindi nila matake pag binanatan sila, no? So minsan ako tinatawanan ko lang 'yan eh, yung mga ganyan. Pero syempre may mga tao talaga medyo mahina sa ganong emotions, no? Pero tuloy natin 'to, guys. May mga video, no? Sa YouTube, sa Facebook. Agree. So, yun. Nagkaroon po ng reaction si Bobby TV. Shout out Bobby TV at Marsano TV. Ate Edna, shoutout po. Thanks so much po. Doon sa aking ginawang reaction. At habang nanonood po ako kanina kagabi, meron pong mga negative comment po, may mga bashers doon tungkol po doon sa kubo ni Roel, doon sa kubo ni Tatay Awe. So ito guys, ako talaga agree ako na sagutin to ni Ate Edna kasi napakahirap pag hindi niya pinansin. No, kasi ako para sa akin talagang pabor ako na pansinin niya dahil guys, medyo personal yung comment na yan eh. Comment yan pero yan, kapag yan nabasa ng mga medyo syempre hindi rin nakakauna, walang idea. So magki-create yan ng gulo. So sa akin, ginawa dito ni Ate Edna, I think sa sa opinion ko, parang damage control. No, kung hindi man niya totally na syempre hindi mo mapipigilan niya mga yan eh. Meron talaga magko-comment na ganyan. At least ginawa niya yung part niya na i-controlin yung mga ganitong comment. At syempre ako naman bilang as a Kalingap reactor, tutulong ako sa portion na yun si Ate Edna. Syempre, nilive niya yan, i-react natin siya. At the same time, para maunawaan din ng mga viewers, mag-expand yung information, di ba? So anyway, tuloy natin ito guys. Ayan, shout out po sa mga nandito ngayon. Paki-share pa po to 70 live viewers, John Michael Belesa. Meron tong mga mga tawag dito, may mga comments at pati yung pagpunta ko pala sa kubo. Sa kubo ay napapansin. Ito po yung Grabe talaga itong mga taong to. Bakit ba napapansin yun guys? Napaka pero ganun talaga eh. Pag nasa social media ka, talaga lahat papansinin sa'yo. Si Rachel ngayon, pati ko pinansin eh. Di ba? Much more pa yung pagpunta ni Ate Edna dun sa, hindi pagpunta ni Ate dun sa kubo ni Tatay Awe. So, talagang big deal. So, tuloy muna natin to guys. yung unang nabasa ko doon, bakit daw hindi ako sumasama doon sa kubo ni Awe. Ayan. So, good morning sa kubo ni Roel. Sa akin guys, una ko lang sa Ate Edna. Sa akin walang issue yun eh. Walang issue. Ewan ko ba't sa iba may issue yun. Sila artista? Mga charity vlogger to eh. Di ba? Charity vlogger. Ngayon, mamaya pag mag-party sila dyan, minsan may mga makikita mag-isip ang mga kritiko ng Kalingap. Sabihin, yung mga charity vlogger, kita mo, puro kainan ng kainan. Puro, daldalan ng daldalan. Di ba? So, may mga bagay na, minsan you need to understand. Minsan bakit hindi nila nagagawa yun. Siyempre, anyway, tuloy natin to. So, medyo para sa akin, medyo pinalaki lang ng mga iba nagko-comment. Pero pasensya na si Ma'am Leticia, hindi po ako galit sa kanya. Kaya lang, sa atin,
parang wala lang pero it will create na gulo. I think para sa akin po, yung mga ganitong comment na medyo personal, no. So anyway, kalayaan pa rin nila to express. Hindi ko naman sinusuppress yung kanilang kalayaan na magbigay ng komento. Pero syempre, kahit may kalayaan tayo, gamitin natin yung kalayaan sa tama, no? At always consider kung ano yung magiging effect ng ating comments, no. Pero anyway, karapatan nyo po yan at tuloy natin to. Po, meron kasi pong pinatayo na Hello Kalingap Jose. Ayan, alam ko napanood ninyo yun kasi meron ding marami pong nanonood doon sa pinagawang kubo po ni Kalingap Awe. Ate Awe. Nandun po sila ngayon. Sila minsan si Ruel, di ko alam kung doon siya natulog. Ayan, kasi hanggang ngayon po si Ruel nandito pa naman sa bahay. Oh. So meron po Nauwi pa rin si Ruel of Malalag dun sa bahay nila, Ted, ano? mga babas na parang binibigyan nila ng kulay po yung hindi ko pagsasama doon. Una-una po, ito po yung sagot ko, Ayan, ang gusto ko marinig yung sagot ni Ate Edna. Direct from her. Ang oras po sa akin ay napakahalaga, guys. Alam nyo na, Okay. Mahalaga po ang bawat oras sa akin. Meron akong sariling schedule na dapat ko rin gawin. Na pang personal nating mga... Kasi si Ate Edna, Ate Edna, maputol kita, Kasi nakikita ko kay Ate Edna kasi, teacher kasi siya. Ang teacher ko po ganyan. Gantong-ganto yung teacher ko. Na parang, kasi dahil teacher siya, kasi minsan ng teacher, lagi may plano yan eh. Naka-planning yan. Ewan ko sa mga teacher ko na mga nandito, yung mga mapapanood tong ating video reaction. Kasi ang mga teacher po, kung teacher ko kasi guys, napansin ko dati, pinag-check niya ako, wala kayong ginagawa, i-check nyo tong exam. Isa nag-check ako ng exam. Ngayon po, napansin ko yung teacher ko, meron siyang schedule. Kung anong gagawin niya bukas, lahat po yun, naka-itimas yung gagawin niya. Tapos tinignan ko, ma'am, ano po to? Schedule yan, para at least ako, hindi ako maging productive ako. Ultimo sa schedule dun sa bahay, schedule para sa anak niya, schedule sa eskwelahan. So may mga ganun tao at maaari ganun si Ate Edna, as a teacher, as a teacher by professions, alam natin teacher si Ate Edna, maaaring ganun talaga yung character niya, na parang hindi niya sasayangin yung oras niya sa ganung point, Pero hindi ko sinasabing wag niyang gawin yun, Ang point ko lang kasi, siguro si Ate Edna ang point niya lang dahil hindi meet and greet lang naman at siguro off-cam, madalas sila nagkikita, Siguro sa kanya, parang madalas na kayo nagkikita, di ba? Nagkakapagkwentuhan naman tayo, mas maganda na hindi mo na ako pupunta dyan, unahin ko na lang yung importanteng bagay. Di ba? May mga ganun guys, At hindi sila artista. Ang artista kasi guys, as compare sa artista at sa charity vlogger, I think charity vlogger, uunahin nila yung maging productive sila kesa sa socialization. Ang socialization po ginagawa yan ng mga artista. Pabor sa kanila yan kasi artista sila mas marami na nakikipag-socialan sila sa kapwa-artista nila. Mas okay yung pabor yun. Pero sa charity vlogger, at the same time, bilang ina at asawa ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, I think talagang yung character niya ibang-iba. So, ako naunawaan ko doon. Sinasabi ni Ate Edna, umpisa pa lang, mahalaga sa kanya yung oras. Ako, agree ako doon guys. Sa akin ganun din. Napakahalaga ng oras. schedule, Kaya minsan o palagi, hindi na po ako sumasama doon. Kasi una-una, meron din tayong kubo na dapat puntahan. At saka isa pa, kasama naman po nila si Kuya Val, saka yung team. So kapag pupunta ako po doon, syempre, anong gagawin ko doon, di ba? Oo nga naman. Pupunta ka doon, nandun naman si Kuya Bal. Anong gagawin natin? Nakaupo lang. Sa amin po naman si Ate Edna doon Guys comment ko lang po ito Pero tama naman si Ate Edna, anong gagawin niya doon? Andun naman na si Kuya Bal. Tuloy natin. At bakit pupunta ako doon? Anong gagawin ko? Halimbawa, katulad po kahapon, isang araw, linggo. Nangimbita po sila, si Awe, si Maricho, kasi nagkita naman na po kami. So ito, tama nga yung hula ko, Sinasabi ni Ate Edna dito, nagkikita naman sila. So, di ba, kung nagkikita naman sila, edi parang off-cam, ibig sabihin nagkakapag-usap sila, di ba? Hindi nga lang sa camera, sa harapan ng camera, Na rin.
Punta kayo ate at ano tayo, maluto, makain-kain, ganon. So, meron akong gagawin. Okay. Sabi ko, ba't pupunta ako doon ay una-una, nagkakausap naman na tayo. Mapunta doon para lang anong gagawin ko doon, guys? Punta ako doon para umupo, para makipagkwentuhan, para alam nyo na, Parang si Ate Edna, parang asawa ko ganito, guys. No? Ang asawa ko po kasi hindi siya mahilig sa, kunwari may birthday pupunta. Hindi po talaga siya sanay. Kahit nga birthday ng kapatid ko, hindi kami nagpupunta eh. No, kung pupunta man kami minsan, birthday ng kapatid ko pupunta ako. Pero hindi siya iba kasi ugali ng kapatid ko, para siyang may pagka-introvert. No, so may iba-iba po kasi ugali ng tao eh. Hindi but si Marzano ganito. Hindi magkakaiba po talaga tayo eh. That's reality. Kahit magtanong kayo sa mga psychology teacher, psychology professor, alam nila yan. Ang asawa ko ganito eh, parang hindi rin siya maano sa, may birthday. Pupunta kami pero hindi kami ganun talaga na maano sa mga ganyan celebration, yung mga kainan, hindi kami ganun, guys. Siguro nagagawa lang namin talagang kami-kami lang, ganun, no? Pero kahit sa kapatid ko nga minsan birthday ng kapatid ko, birthday ng nanay ko, hindi siya ganun napapansin ko sa asawa ko. Ito guys, reality po binibigay ko ng example yung sarili ko, pati yung asawa ko, ganun po. Hindi kami, ang misis ko iba din yung ugali. Hindi siya ganyan pag nag-invite, di rin siya pupunta kasi ang gagawin niya, kasi may kahit papaano meron kaming small business, no? Yung misis ko, unahin niya gumawa ng para sa anak ko, saka dun sa business. So, comment ko lang to guys, opinion ko lang po. Baka hindi ko naman sinasabing tama ako. Pero yung nakikita ko, may ugali si Ate Edna na talagang gusto niya na mas maging productive, no? So, ang tawag doon time management, no? Anyway, tuloy natin to. ay ako po yung tao na napaka-busy ko po. Tama. Ayan. Kaya pala. Sandali muna, di mo na tayo mababasa. Kaya pala. Aragon Bondido, ayan. Ako po yung napaka-busy po ng aking schedule, mga guys. Ang 2 oras sa akin ay napakahalaga. 1 oras nga lang mahalaga. Talagang teacher na teacher si Ate Edna. That's why nakikita ko na yung character ni Ate Edna. So talaga siya is talagang talaga sa oras. At naniniwala naman ako doon dahil nga she's a previous teacher, kung hindi nagkakamali, Siguro makaka-relate sa kanya yung mga teacher, no? At syempre sa mga kasi-edad ni Ate Edna, syempre hindi na rin Ate Edna, pasensya ka na, baka ma-offend ka sa akin, no? Kahit pa paano si Ate Edna, hindi naman na yan talagang batang-bata pa, di ba? So, syempre limitado na rin yung inip niyan, yung pasensya, yung syempre minsan hindi na kaya dati nung bata ka, kaya mo umupo ng matagal, maipagdadala ka ng matagal, okay lang. Pero pag mong edad ka na, guys, parang teka, parang gusto ko na lang maging productive, medyo parang papaano later on, maging productive, magawa ko yung gusto kong gawin, mamaya magpapahinga na lang ako. Iba na kasi guys, iba yung edad eh. So, dapat i-consider din natin yung portion na yun, no? So, tuloy natin. Kung pwede, habang nagpapahinga ka, nagagamas, yan ang aking Kaya nga yung, kung mag-member po kayo sa ko ngayon, tingnan nyo kung anong member, ang ko dyan, ang nakalagay, kasipag. Actually guys, share ko lang sa inyo. Yung nagpunta kami sa Singapore, kasi punong-puno, ang daming tao eh. Gusto ni Ate Edna makita yung Merlion. Ang daming tao. Alam niyo ba guys, kami ni Kuya Bol, sumuko kami, bumalik kami. Kasi sobrang tao, talagang papasok ka sa gitna ng maraming tao. Pero si Ate Edna, nagulat ako dumiretso siya. Pumasok siya, gulat ako. Talagang as in. Dun nakita ko yung ugali ni Ate Edna na yung sabi niyang masipag siya. Para sa akin to guys kasi nakasama ko sila sa Singapore. Talagang lakas ng loob niya, saka masipag. Naglilakad niya talaga yun. Ako sumuko guys, hindi ko kinaya. No. Anyway, tanong nyo kay Ate Edna kung hindi totoo yun. Alam ni Ate Edna yan. Doon sa may na-comment sa akin, ang sipag mo naman, Ate Edna. Ayun, hindi ko itatanggi. Talaga kung sa sipag, masipag po tayo. At ayaw ko po ng tamad. Alright. Gusto ko lagi may ginagawa. Kapag isang oras na, ayan, time is gold. Kumbaga, yung parang maghapon, wala akong nagawa. Parang may kasalanan ako sa sarili ko. Halimbawa, maghapon, di ka malang nakapaglabay. Ang dami mong labahan. Nagupo ka lang dyan. Parang nanghihinayan po ako sa oras. Kung pwede nga lang ay habang nagpapahinga ay nagagamas. Yung parang ganun baga kasabi ng mga matatanda.
Oh, habang nagpapahinga ka dyan, magwalis, humawa ka ng walis. Sa amin ganyan eh. Habang nagpapahinga ka, pakainin mo yung kalabaw. Hindi po, just kidding, pero nanay ko ganyan. Habang nagpapahinga ka, magpunos-punos ka ng lamesa. Talagang, ay, dumayan na, ay. Ganyan na kami. Kaya minsan, nababatuan kami ng tatay ko. No, siguro ganun eh. Ako, makinig sa nanay nyo. Ganun pa ang mga ano natin eh. Habang nagpapahinga ka dyan, Kailangan ganun kasipag. maghimay-himay ka nitong sibuyas at bawang. Ganun po. Yung as in uupo ka na wala ka pong gagawin at magsalita lang, magkwento na wala namang pagkwekwentahan. Ay, ayaw ko po ng ganun. Oh, kita mo, naintindihan ko na siya doon, guys. Sa akin, kung ganun si Ate Edna, Barsano, dapat hindi naman ganun. No, hindi natin may pwedeng ipilit. Magkakaiba ang ugali natin. Lalo na kapag nakausap mo milyonaryo. Alam nyo ba may kilala akong milyonaryo? Milyonaryo siya, guys. Hindi mo siya, actually guys, kahit makipag-usap, napakasaglit lang. Pag maglakad, akala mo trumpo. Kung maniwala, akala mo maglakad, ang bilis. Tapos kausapin mo, hindi siya ganun kaano guys, hindi talaga siya ganun ka-socialize. Kasi sa kanya, time is money. Time is money. Kasi negosyante siya, milyonaryo siya eh. Hindi mo siya makakausap ng matagal. As in, siguro mga 2 minutes lang, 3 minutes. Pero kung about business, matagal mo siya kakausapin. Pero para kausapin mo siya about sa basketball, no for him. No, kunwari, maipag-meet up sa kanya, dapat naka-schedule yun. Tsaka kayo mag-uusap. Ganun yung kilala kong milyonaryo. No? Pero, may mga ganitong tao na minsan napagkakamalian ng iba. No? Na parang hinahanap ng iba, pero syempre, kung ikaw, ang thinking mo lang, medyo maikse, no? Hindi mo nilalawakan yung unawa mo, syempre, ang impression mo sa isang tao, negative. Ano ba yan? Masyado namang OA. Hindi nakikipag-sosyalan. O, di ba? Asawa ko po ganito rin eh. May pagka-introvert yung asawa ko eh. At hindi mo siya mapipilit na sumama sa mga ganito. No, mahirap. No, syempre nakikipag-socialize siya sa mga kaibigan niya, pero pag yung may mga parang simpleng gathering lang, tapos ngayon may anak na kami. So iba na talaga yung namin. Lalo si Ate Edna, ilan niya anak niyan. Meron pa si Kalinga Prab, aasikasuhin niya. May apo pa siya. So may mga ganun guys, we need to consider, di ba? Isa pa, nandito di ba one week pa lang naman sila nung pumunta doon kasi nung dumating nga po yung asawa. Nandito yan si Awi dati. Si Mami Marichu. Nung simula nung dumating, si Ruel nandito rin. So pupunta ako doon para lang magkwento ulit doon. Oo nga naman. Paano pagkwento? Tama naman si Ate Edna doon. Nagkwentuhan na sila. Pagdating doon, magkukwentuhan ulit. Di sayang oras. Di ba? So off-cam naman nagagawa naman pala. May off-cam kasi guys. Hindi lahat ng on-cam, kailangan lahat makita natin. No guys, respect their privacy. Privacy is very important to them. No? Pero syempre, for us, a viewer, syempre gusto natin makita lahat, pero hindi lahat. Hindi lahat na makikita natin sa camera, dapat lahat makita natin. No, limited pa rin kasi we need to respect their privacy. Okay? Tuloy natin. Diba? Punta ako doon, sino ang mga nandun? Yung mga vloggers, kasama-sama ko rin sila araw-araw. Tama. Diba? So yung time na yun, parang yun para sa akin, yung time na pagpunta ko doon, yun yung sasamantalahin ko. Na pagpunta nila doon, doon naman ako sa Kubo para... Diba? Exactly, agree ako kay Ate Edna doon At least, okay sila na lang. At least si Kuya Bal nandun, okay na po yun. Ako naman, doon naman sa Kubo, mas ako na yung 2 oras o 3, nakapagamas ako, nakapagtanim ako, tawag doon, nakapagdilig. So, masaya ako, di ba? Kasi yun yung enjoyment ni Ate Edna. Hindi siya, I think guys, ang enjoyment ni Ate Edna hindi makipag-socialization. May mga ganito tao hindi siya, gusto niya lang parang mahilig siya sa halaman, mahilig siya magtanim, doon siya masaya guys mapipilit ba natin yon? Sa mata natin, mali. Pero sa mata niya, sa sarili niyang katawan, para sa kanya tama yun. At yun ay dapat nating respetuhin. No? At tandaan natin guys, hindi naman sila artista, kundi sila ay charity vlogger. At the same time guys, tao pa rin yan. Na dapat i-practice or ipinapractice pa rin nila yung kanilang personal life. No? Off-cam. No? Hindi lahat on-cam. Okay? Tuloy natin. Kaysa naman sana doon ako nakaupo, isipin ko yung mga gagawin ko.
Kumbaga, nagpapakatotoo lang po tayo mga guys. Tama, di ba? Sabi natin, Ate Edna, nagpapakatotoo lang tayo, guys. At totoo naman yun. At agree ako dun kay Ate Edna. No? At mapagkamay nyo, Mars, Sir Mars, kinakampihan mo naman, nagiging bias ka. No, hindi pagiging bias yun. Ikaw ba? No? Pilitin ka sa isang bagay na hindi mo naman din gusto. Comment ko lang to, guys, opinion ka. Pilitin kita. For example, hindi ka mahilig sa basketball. No? Kunwari, sige, sama ka sa amin. Punta ka ba, manood ka ng basketball. Hindi mo type ang basketball. Mahilig ka sa K-pop. Sa tingin mo, tatagal ka? Hindi ka tatagal kasi hindi mo naman siya gusto. Parang maiinis ka din. Di ba? Okay, nood ka ng boxing. Ayaw mo ng boxing. Di ba? May mga ganang portion, guys. Yun ba? Mapipilit natin at masasabi ba natin mali? No, hindi mali yun. Karapatan niya yun. No? Meron siyang choice kung ano yung gusto niya at ano yung gagawin niya. At we need to respect it, guys. Respect ang kailangan. Guys, huwag niyong lagyan ng kulay o mga Yes. gano'n na mga... Ito naku, tama si Ate Eden doon. Huwag niyong lagyan ng kulay. Makulay ang buhay. Di ba? Pero syempre, pag mga komento, huwag niyong masyadong lagyan ng kulay. Ang masakit pa, kulay itim pa. Magiging mitya pa ng kaguluhan. Kung ikaw ay talagang kalingap, kung ikaw ay talagang nagmamahal dito sa kalingap, kung ikaw ay Rochelle fans, kung ikaw ay Jomcar, kahit ano guys, basta kalingap, no? Gagawa ka ba ng ganitong komento na alam mo makakasira kung ikaw ay talagang supporters, especially ng kalingap? Di ba guys? Ganun naman yan. Minsan may mga comment akong gusto kong sabihin eh. Kaya ay teka, borehin ko na lang. Baka mapagkamalian at baka mamaya maging mitya pa yon ng pag-aaway ng ibang group or individual. So, hindi lahat ng komento natin sa social media ay lagi na nating i-feed. No. Sometimes you need to quiet. Shut up. Shut up. Ganon. Shut out your mouth. Diba guys? Tuloy natin. Schedule at alam po namin yung namin dito, yung ginagawa namin po dito. 'Di ba? Pupunta tayo doon para lang sa banding, kaya ay kung anong sapat na yung araw-araw po na nagkikirita, banding na po yun. Yun nga kapatid ko nito nandiyan lang, di ko na pupunta. Kahit naman ako Ate Edna, minsan uwi ako ng Pilipinas at tanongin niyo yung mga kapatid ko, uwi na ako ng Pilipinas, hindi ko sila pupuntahan. Bakit wala na akong time? Sa anak ko pa lang dalawang maliit, ubos na yung oras ko. Paano pa kayong kapatid ko? Ang kapatid ko, may sasakyan ako, pwede kong puntahan, pero hindi ko magawa eh. At agree ako doon kay Ate Edna. At alam ko marami sa inyo ganyan ang nangyayari. Na-experience nyo yan. Kahit tanong niyo pa sa kapatid ko, minsan hindi ko sila nadadalaw. Kapatid ko na yun No? Ang dami namin magkakapatid, 7 eh. Siyempre, lahat ba mapupunta ko? No, hindi ko na lahat mapupuntahan. Diba? Lang, napansin ko lang po sa ating mga viewers, pero kilala ko rin naman yung mga yan, mga nagtatago naman sa mga pangalan. Siya lang rin po yan yung mga, dati rin po siguro, mga nasita ko, nagalit sa akin. Pag nasita kayo guys, huwag kayong magdamdam. Kung hindi kayo, di ba, huwag kayong magdamdam. Na kapag ang tawag dito, salamat Ate Edna, sinama ko sa ating kasipag. Lopez Roda, oo. Ate Lopez Roda, shoutout Hindi, yung dito sa ko, dito, halimbawa ngayon, nakalive ako. Po kayo dyan, tawag dito, di ba yung sign dollars dyan, meron dyan nakalagay. So kapag sanay ka po talaga na may ginagawa ka, yun. So isa pa pong dahilan, maliban po dun sa ng tawag dito, ng yung ang oras ko ay mahalaga, tapos yung no need na ng banding sa kanila kasi nagkikirita naman, nagkakausap naman. Hanggang ngayon dito nakatira si Ruel sa bahay, si Awi nalipat pa lang nung dumating yung asawa. So isa pa po, sila guys, pumunta po yan sila rito, hindi naman para sa akin, di ba? Okay. Shout out Kalingap. Tama naman si Ate Edna doon. Agree naman ako, no? Nagpunta naman sila rito. Hindi naman din para kay Ate Edna. Sa opinion ni Ate Edna, based yan sa video guys, sinabi ni Ate Edna. So para sa akin naman, may point naman si Ate Edna doon, no? Hindi naman sila pumunta dyan para kay Ate Edna.
of course, maaari kay Kuya Bal, no? Maaari kay Kuya Bal. O syempre dito sa iba pang mga bagay na importanteng bagay, di ba? Marie. Hindi ako ang pinunta nila rito. Beck Ali Official. Ayan. O yan, si Beck Ali. Hello. 19 months, kasi pag 1. Ayan, di ba? May option po dyan, kasi pag 1, kasi pag 2. Ayan si Beck Ali Official. Nagano siya ng 4.19 yun. Matagal ko ng tag name yan. Ayun, balik po tayo dun sa ating Sinasagot ko lang guys yung mga nabasa ko pong comments dun sa live ni Bobby TV 143 dun sa kanyang reaction dun sa video ko. Okay. At marami po dong binibigyan kasi ng kulay po na ako ay basher ng Rochelle. Ayan, ito yung guys. Actually guys, may mga nakikita rin ng ganyang comment eh. Kailan no comment na lang ako minsan eh. Kasi talagang parang enough na. Stop it guys. Stop it na. Hindi na siya nakakatulong, hindi siya healthy. Lalo sa community ng Kalingap, no? Hindi na siya healthy na parang, si Ate Edna, basher yan kasi ganito, ganyan. Alisin yung ganung issue guys. Do you think makakatulong? No. No? At kung kayo mga fans, I think di mga fans yan eh. Kasi yung mga fans na lagi ko nakikita, maayos ang comment eh. Nagpapasalamat pa nga kay Ate Edna eh. Baka nga hindi mga fans yan eh. Baka nanggugulo lang eh. Di ba? Hindi po tayo basher. Tayo po ay minsan reactor, minsan opinion, minsan, di ba kung anong nakikita natin. Ako naman Ate Edna, kahit sabihin na natin meron kang disagree, no? For example lang to guys, opinion ko lang po. For disagree, kunwari Ate Edna, shoutout po kunwari may disagree si Ate Edna sa Rochelle. For example lang guys, meron siyang disagreement sa karapatan pa rin naman niya yun eh. For the sake of argument guys, sinabi ni Ate Edna, no? Sabi ni Ate Edna, meron siyang disagreement sa Rochelle. No? Siguro sa atin negative 'yon, pero syempre karapatan niya 'yon. Rights niya 'yon na magbigay ng komento. Although sa tingin natin negative, pero for her is tama eh. We need to respect pa rin yung portion na 'yon, guys. Lalo naman kung ikabubuti. No? Kung ikabubuti yung bagay na 'yon, kung sa tingin mo hindi pa rin ikabubuti 'yon, edi you need to respect pa rin yung kanyang opinion. 'Di ba? Pero sana wag tayong gumante or dahil hindi ka tayo napagbigyan, gagawa ka lang something na isang bagay na para mainis siya or ikasira niya. So wag po ganun. Hindi maganda 'yun. Lalo na syempre, nasa Kalingap ka. Kaya nga Kalingap eh, 'di ba? Hindi distractions eh. Na hindi maganda, sasabihin natin. At kung anong nakatutulong, sasabihin din po natin. Hindi po 'Di ba? Sabi na Ted eh. So karapatan niya 'yun, guys. Yun nga lang talagang sa akin kasi may mga kanya-kanya tayong opinion at minsan hindi talaga nagpumapantay, hindi nagmi-meet sa gitna. So, kasi it happens kahit kanino yun. Sa boss mo lang, sa boss mo, sa teacher mo. Sa teacher mo nga, ma'am, parang mali naman tinuro nyo, ma'am. Parang hindi ganyan yung sinabi nyo last time. Ganon din sa boss mo, boss, sabi mo last time pwedeng ganito. Ba't ngayon parang iba naman? Parang magkaiba ata sinabi mo. So, sometimes nagkakaroon talaga ng disagreement. Pero hindi ibig sabihin, bawat sa susunod na babanata mo na siya. Lahat ng komento niya, lahat ng gagawin niya, lahat ng sasabihin niya, bibigyan mo ng kulay. Mali 'yun. No? We have a freedom of expression. Pero hindi ibig sabihin magsasalaula tayo at aabuso tayo sa freedom na 'yon o sa karapatang pantao. Hindi tayo pwedeng umubuso sa point na 'yon, guys. pangbabasa ang mga ganun. Ayan. Kalawa, yan po mga vloggers, hindi lang po sila aware o kaya ay lahat po ng bashers, nagpunta po yan dito, hindi para sa akin. Kumbaga, hindi ako ang pinunta nila rito. Naintindihan niyo po. Tama naman. Naintindihan ka din ng Ate Edna kasi para sa akin, maaari talaga. Agree ako doon na, for example guys, si Ruel na example natin to guys. Hindi talaga pumunta si Ruel para kay Ate Edna. No, siguro pumunta siya, syempre, mas mahalagang bagay, maaari kay Kuya Bal, o of course, syempre, dito sa pagbablog. At yun yung sinasabi ni Ate Edna, parang ewan ko, yun yung nagigets ko kay Ate Edna eh. Kaya pumunta sila rito para mag-vlog. Ayun. Kay Kuya Bal siguro, pumunta sila para kay Kuya Bal. Tama. Para mag-vlog, para sa kanilang channel. Exactly. Ayan. 'Di ba? Pumunta sila rito. Ngayon, basta may pumunta po rito at hindi natin na halimbawa, hindi ko nakausap, kasalanan ko ba 'yun? Hindi. Kasalanan. Hindi mo kasalanan yung ate. Hindi mo kasalanan yun.
hindi mo, kasi actually, Ate Edna, hindi mo naman yun, hindi mo naman yun na liability. Na sa lahat ng pagkakataon kailangan, saan pumunta, may okasyon, dapat nandun ka, hindi. No. Ang para sa akin, Ate Edna, syempre, ang tungkulin mo, responsibility mo, o liability mo, syempre sa pamilya mo, at syempre sa asawa mo, kay Kuya Bal Santos Matubang. Doon ka naka-focus dapat, at syempre sa mga anak mo. Siguro, kung di, secondary na lang, o kung ang usapang priority, syempre family first, no? Saka na yung ibang mga bagay, di ba? Ganun yung guys. Kasi ako family oriented ako. Mas uunahin ko family ko at sarili ko. Ganun. Ko ba 'yon? Hindi natin na-estima o ganyan. Diba, na vlogger, ganyan. Okay lang yung mga supporters sa yung pong mga walang channel. Kaya kasalanan ko ba yun? Hindi po. Bakit? Hindi ko i-set aside yung aking sariling schedule para lang sa kanila. Diba? Halimbawa, Ganda sinabi natin na hindi ko set aside yung sarili kong schedule. Agree ako dun. mayroon akong labahan, katulad ngayon po, ngayon talaga is kahapon pa, usap na namin po nila Kuya Miel, o doon tayo ngayon sa farm ha. Kasi po doon nakakapag-vlog-vlog din naman po sila. Kuya Mel, mapunta sana kami ngayon doon sa Bautista. O ma-swimming nga daw. Tapos maluto daw si Kuya Mel, sabi niya. At binablog din po niya yon. Tapos kami naman, ako naman, yung iba pong pangtanim na lakatan ay sobra na doon sa kabila, kaya doon namin dadalhin. So yun po talaga yung schedule ngayon. Ngayong umaga lang po namin nalaman na ribbon cutting pala nung pabahay ni Rowel. Ngayon lang umaga. So parang biglaan pala, Ate Edna, no? Parang biglaan, tama. Pag live lang ni Kuya Bal. So, ganyan po kami. Minsan din na nagkakausap. So, ganyan. Busy talaga sila, no? Busy. Ano gagawin ko? Sasama ba ako? Hindi. Siyempre, kung wala sa schedule mo, Ate Edna, hindi ka rin talaga sasama. Kasi, kunwari, may plano ka na sa araw na to. Siyempre, kahit naman ako, hindi ako sasama. Di ba? Pero dahil nandun naman si Kuya Bal, asawa mo naman yun nandun, founder ng Kalinga, pwede, hayaan mo na lang sila pumunta doon and then gawin mo yung yung gagawin mo na naka-schedule talaga. So, ako naiintindihan ko si Ate Edna sa part na yun, no? Walang halong to guys, hindi baka sabihin nyo masyado kayo nakapayan si Ate Edna. No. Binibigay ko lang yung aking opinion. Syempre, buhay ni Ate Edna yan. Hindi ako pwedeng manghimasok. Yun yung sinasabi ko. Kaya inilalagay ko din yung sarili ko sa kanya, no? Kahit naman sino, di ba? Kunwari, may schedule ka na. Tara kuya, punta tayo. May importante kang gagawin. Di ba? Kapatid mo na yung nagsasabi sa'yo, pero minsan di ka sasama Kasi alam mo, hindi na meron ka ng schedule. Unahin mo yung schedule mo. At teacher pa si Ate Edna. So, nandun yung kanyang habit or attitude sa mga ganitong bagay. Lalo sa time or oras. Hindi na po. Hindi ako sasama. Bakit? Una-una, nandun na sila lahat. 2 sasakyan po yun. Sa ribbon cutting, isa kasing issue rin ako, pati daw ako na-attend ng ribbon cutting daw ni Rowel, pabahay. Yan. Kay Dan nga, di rin ako naka-attend. Hello kay Jen Estordevan, patulog na po kaya daan lang ate. Okay, sige, matulog ka lang dyan. So, sinasabi niya rito, nababas din si Ate Edna, or pinupuna, sabi na natin, hindi nga siya nagpupunta sa pabahay ni Rowel o sa ribbon cutting. Pero sinabi naman, na-mention niya rin naman, si Dan nga, hindi ko rin napuntahan Tama naman si Ate Edna rin, di ba? Elna Villar. So, yung pabahay ni Dan, nung nakalipas na rin po ako doon naka-attend. Dahil meron din akong ginawa rin siguro ako. O ngayon na naman, ribbon cutting na naman ni Rowel. Hindi ko po talaga alam na ribbon cutting yan Sila lang naman pong nag-uusap ni Uncle niya. Siguro dyan sa Basta hindi ko alam kasi hindi ako nagpagawa ng certificate. Okay. Ngayon, ayan na. So, di talaga alam ni Ate Edna. Kaya pala hindi siya nakapunta. Okay. Pag live ni Kuya Bal kayo ng umaga, ayan, ngayon nga daw ang ribbon cutting. Sabi ko pa tayo, yung aming schedule nila, nila Kuya Mel. So, nandun po sila, hindi na ako sumama. Sabi ko, dito lang ako, makakain mo na lang ako. So, ayan, napaglaba po tayo, yung mga sapatos, dami ko na kasi labahan ng sapatos. Di naman po tayo ako po ay yung, hindi ako para utos, di ba? Kasi,
Ay, grabe, no? So, I think, guys, medyo limitado na yung oras natin. Medyo naka 30 minutes na ako. Pero, guys, sana naunawaan nyo dun sa portion na yun sa Ate Edna. I think enough na yun, guys. Lalo sa mga matatalinong mga viewers, sa mga matatalinong supporters, na intindihan nyo na ako. Pero, syempre, guys, kung kayo ay may mga opinion pa rin na talagang gusto nyong i-insist, karapatan nyo po yan. Pero, syempre ako, sinasabi ko na lang sa inyo, bakit hindi dapat tayo magpasalamat kay Ate Edna? No? Ako personally, mas gusto ko magpasalamat kay Ate Edna. No? At dahil sa ginagawa niya, nagiging totoo lang naman siya. At the same time, alam nyo guys, hindi naman, kunwari may nasabi si Ate Edna o nagawa, no? Hindi tayo dapat magtampo. Kasi alam mo, dapat, kahit sabihin na natin nakagawa ng mali yung isang tao, sabihin na natin, no? Nakagawa ng mali yung isang tao, hindi tayo dapat gumanti ng masama o ng pagkakamali sa isang pagkakamali. No? At syempre guys, sana umunawa tayo sa pag-uugali ng isang tao. Lagi alam nyo guys, wala naman taong perpekto. May mga tao pa rin na nagkakamali. No? Kahit ako nagkakamali ako eh. Pero kung sa bawat na lang, komento natin, lalagyan natin ng kulay. So walang peace of mind. No? Sa akin lang to guys, komento ko lang. Sana unawain natin si Ate Edna, no? Isa lahat ng uunawa, pero syempre kung hindi ayaw nyo pa rin umanawa, okay lang, hindi ko naman kayo pipilitin. Pero para sa akin, ginagawa ko lang ito para syempre matigil na yung mga ganyang hindi magandang komento. No, hindi ka nga nagbumura, pero nagbibigay ka ng kulay, no? Bire mo, magiging hipag niya yan, tsaka yung bayaw. So, magkakaproblema, no? At may masyadong personal. Di ba? So anyway guys, kung may mali po ako, let me know guys pero sa akin lang, nandito tayo na mag-comment based dito sa napapanood natin kay Ate Edna. At nasa inyo na po ang pagpapasya kung sino ang paniniwalaan nyo. Pero para sa akin, naniniwala ako kay Ate Edna at ako valid naman yung kanyang mga reasons. Pero sa akin naman kasi as long as hindi naman siya kumukontra sa pabahay, walang problema yun. Hindi lang talaga siya nakakasama sa ibang kadahilanan. Magalit tayo pag kinwari pabahay ni Ruel, talagang sinisiraan niya, hindi naman no? Doon tayo mag-react, di ba? Talaga yun, reasonable. Pero yung bagay na ganito na hindi lang nakapunta, bibigyan natin ng kulay, maling-mali po. No? Anyway guys, maraming salamat sa Diyos at shout kay Bro Bobby TV 143. Salamat sa Diyos bro at till next time guys. To God be the glory guys. Bye po.